Ay, nako, grabe yung napanood ko kay Ai at Kuya Boy. But anyway, tapos na po tayo dyan. Nakapagbigay po tayo ng ating sariling opinion, di ba? Good luck na lang, Ai. And this time, ito rin namang mainit na usapin issue na rin pa rin kay Jillian Ward at saka kay Ken Chan. Kasi nga, nitong nakaraang last week din, week ng November 7 to weekend 9, 8, ganyan, na kung saan isinerve uli ang warrant of arrest dito kay Ken Chan sa mismong bahay nila. Pero yun na nga, unfortunately, walang naabutan na Ken Chan doon. Wala rin mga kapamilya niya or wala rin mga na immediate family na pwedeng mag-receive noon on his behalf. And nabigo muli sa ikalawang pagkakataon itong grupo na nagsampa ng estafa case na umaabot ng 14 million laban dito kay Ken Chan, na ang balita nga natin habang pinopodcast namin ito ngayong November 13, 14 na itong si Ken Chan ay nasa abroad pa rin at di umano'y, yun na nga kasi nung huli natin binalita, nung huli tayo nagpodcast, sabi natin nasa Taiwan, tapos nasa Vietnam, ngayon nasa Amerika na naman daw. At nadadrag ang pangalan ni Jillian Ward kasi nga dahil na nga dun sa pinagsamahan nila before, naging very close sila dun sa series na Abot Kamay ang Pangarap. And may mga naglabas ang balita bago pa yung balitang isuserve yung second yung for the second time yung warrant of arrest, di umano merong communication itong si Ken kay Jillian, na kumbaga si Jillian yung madalas na nakakatanggap ng update galing kay Ken. Kaya ngayon itong si Jillian ang sinasabing gustong makausap at lapitan nitong mga naghahabol na nakatransaksyon ni Ken at na di umano'y nakuhanan ng milyong-milyong pera na at tinakbuhan nga dahil nga nagkanda sabit-sabit na hindi na naibalik. So, to cut the story short, nadadrag nga, naiipit si Jillian Ward bilang ang nagkataon lang siguro na bilang isang matalik na kaibigan, and nandoon siya to listen, to entertain ang pinagdadaanan at magbigay siguro ng payo dito kay Ken, kung totoo nga na meron silang communication, kasi yun ang lumalabas sa mga balita. Pero wala rin namang sinasabi si Jillian, ano rin naman siya, tahimik din naman siya at hindi naman siya nagbibigay ng kanyang opinion, ng kanyang pananaw sa kinahantungan or kinahantungan nitong kanyang kaibigan si Ken Chan, maliban nga marahil siguro na kaya siguro na ibubuho sa kanya or maaaring na ikakwento sa kanya ni Ken ang kanyang pinagdadaanan, pero hindi naman at liberty itong si Jillian din para i-reveal naman niya yun or i-share niya yun sa public, even hindi niya na kailangan sabihin pa humingi ng permiso or what. Kaya siguro yung mga sinasabing pagtatangka ng mga ilan, nauunawaan natin yung mga tinatawag nating biktima, lalo pat hindi naman talaga nagsasalita at hindi ito hinaharap ni Ken sa ngayong mga panahon na to. Yung sinasabi nating biktima at naghahabol ng kanilang mga naipundar at mga naibigay na halaga, lalo pat usaping perang milyones ang pinag-uusapan, naiintindihan din naman natin sila dahil kahit ako may mga ganyan din akong situation, talagang pardon my word or expression na gagamitin, talagang hahantingin ko kung hindi man yung malalapit na tao sa kanya, ay yung kagaya nga ni Jillian din siguro na nababalita na alam ni Jillian yung whereabouts nito ni Ken. But the thing is, sabi nga natin, may karapatan din naman lalo itong si Jillian na hindi man natin sabihin itago or pangalagaan yung integridad at reputasyon ni Ken, but kung ano yung naging usapan nila, kasi gano'n naman talaga kahit nga yung pinakamatitindi ng mga kriminal sa buong mundo, mayroong mga tao at may isa o dalawang taong na pagsasabihin ng kanilang mga saloobin at mga damdamin. So wala naman silang dapat panagutan itong mga taong pinagsasabihan na ito. Wala naman silang pananagutan dito sa mga nag-ahabol or mga gustong ano. But the thing is, yun nga, kung ano lang siguro yung pwedeng ma-share siguro ni Jillian, sana ibahagi niya. At siguro naman si Jillian ay pinapayuhan niya itong kanyang kaibigan. Kung sakaling totoo man na nag-uusap sila, sana ay napapayuhan din niya na, yun nga, na harapin
tanggapin ni Ken ang mga bagay-bagay na dumarating sa kanya kasi ang bigat talaga po niya, lalo't usapin na pera na alam mo yon na kaya pa rin naman kitain, pero yung kasing tiwala, pagtitiwala at saka yung respeto na supposedly na ibibigay at binibigay sa iyo ay na dudumihan, na dudungisan kumbaga. Kasi si Ken naman nakilala din natin sa industriya bilang mabait din naman na worker yan at napakagaling na aktor. Kaya nakakapanghinayang na sa ganitong mga bagay maapektuhan or naapektuhan ang kanyang career na alam natin na marami pa siyang pwedeng maipamalas, magawa mga proyekto na pagkakakitaan niya. Kaya lang siguro nga somehow, somewhere along the way or what, na may mga balita ng yun nga naligaw ng niloko din naman siya, naging biktima din naman siya. May mga ganun tayong nakikita, pero hindi nga ito malilinawan lahat hanggat hindi siya lumalabas at hinaharap ito. Na yun, hindi naman siguro ang gusto nating iparating din kay Jillian bilang siya ngayon ang nadadrag na among other people sa industriya at katrabaho ay siya yung sinasabi na nakakaalam kung nasaan na itong si Ken at ano ang pinagdadaanan nito sa ngayon. Yun lang ang gusto naming i-podcast po sa bahaging ito ng ating episode. Yun lang din po yung gusto naming ipahayag din po sa inyo sa pamamagitan ng Unbettable Channel. Kasi sabi ko nga po sa mga previous nating episode, nasubaybayan natin, nakita natin sa ilang pagkakataon, nakausap, naramdaman din natin yung pagiging mabuting tao din naman nila. Lalo na si Ken, ay Diyos ko, nung time pa lang na ginagawa niya yung Destiny Rose, aliw na aliw ako at big fan kami niyan sa husay niya. And of course, si Jillian na super bagat, super bata pa yan. Nakikita namin at kung ano man yung friendship nila, gusto nating unawain yon. But the thing is, in this industry, sabi nga natin, lalo yung social media, napakadali ng lahat. Kung may issue, kung may ganyang problema, siguro nga may mga bagay lang na sa ngayon ay kinatatakutan pa at ayaw maharapin siguro ni Ken. Pero sana pinagdarasal din ng Unbettable Channel na soon magkaroon siya ng lakas ng loob, madagdagan ng kanyang tapang na maharap niya to. At sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan gaya ni Jillian Ward, malusutan niya at ayun, matulungan sa pinagdadaanan niya sa ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable Ambet Nabus. Nagpapasalamat dito lamang sa Unbettable Channel.